magasugot sa ato nga pagtuon. Another na pod opportunity for our own good, which is agatos. Agatos meaning divine good. Dili siya human good nga nag-produce kita sang good works under sa ginatawag nga in fellowship to God the Holy Spirit. We are in the sphere of God the Holy Spirit. Sa uban nga terminology nga we are in the divine dynasphere, meaning na nakita sa pagpasakop sa balang espiritu kag pag-aplika sa pulong sa Dios, mao tawag nga agatos. Lahi po nang ginatawag nga human good operated by the old sin nature na siya in fellowship to the old sin nature. Then in the ang application sa iya mao ang system of the world. So sa Christianity dapat naa ka in fellowship to God the Holy Spirit, in the sphere of God the Holy Spirit, o kung by means of God the Holy Spirit nga asa nga sa diin nga naay application sa pulong sa Dios. So sa nangligad nagtong kita sang kanigin sa ako ang gin monitor, nagtuon kita sa ginatawag nga redemption, reconciliation, tapos conviction, repentance, faith, regeneration. So sa pagkakaroon magatong kita sang propitiation. Kag mao na sa sunod forgiveness, justification, sanctification, preservation kag glorification. So amo ning atong mga pagtulunan sa ginatawag nga doctrine of salvation. Kag mag-keep on moving on ta sa pagtuon pagid sa ginatawag nga Christian ways of life nga in application sa atong nga Christian life after salvation. So sa pagtuon naton nga sa pag-review kanang unsa ning ginatawag nga salvation, kani siyang salvation kay save refers to believers released from the penalty of sin, tapos power of sin kag presence of sin. Mo nang salvation sa ato nga saving grace, sa ginatawag nga Christian way of life, power kag presence of sin. Pero sa ato nga pagsugon nga sa pagpadayon sini mag-pray ta, check sa atong kagalingon, no, if necessary na something to confess, i-confess sa Ginoo nga maset nga naa kita permi in the sphere of God the Holy Spirit, kag naga-operate nga to be like Christ to maturity, kag mao na application sa pulong sa Dios sa ato mga natun-an. So mag-pray kita individual, tapos i-voice out na ko ang prayer afterwards. Let's pray. Sa imo blaan nga Amahan, salamat kayo sa mga higayong ginatag nimo sa amon, sini mga privileges, mga opportunities to learn nga sa ginatawag nga moving on, keeping on to be like Christ to maturity, sa ginatawag nga super grace nga mao na among motive nga for our own good, which is divine good. Muna nga makita sa Bible permi ang pulong nga agatos. Gani sa imo nagaampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit nga mag-enlighten sa amo kag bisan Ginoo sa amon nga part pod, not by our own means of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding, nga sa imong grasya, sa imong pamaging tanan, nanangop ang tanan nga sa diin sa paghatagid priority sa imong mga pulong in our lives nga sa pagkinabuhi sini. Kay we are an open book nga sa diin nga makita sa katawhan kag for our own good, first of all nga makabenepisyo sa amoa nga asa sa pagkinabuhi nga we have the blessings in time kag rewards in eternity. Sa imo ginadangop tanang kinapasalamatan pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay, in review sini nga sa pagpadayon sa pagtuon sa ginatawag nga propitiation. Kaning ginatawag nga halimbawa kaning penalty of sin. So puti siya dapat kani red. Okay. So bag-o ni siya nga na-discover nga application sa recording. So kaning penalty of sin na-release ang mga believers kay nga aman tungod kay nag-believe ka kay Jesus Christ. Pag-believe nimo kay Jesus Christ, no, being in Adam, halin sa kay Adan in okay, halin sa kay Adan
meaning unbeliever, Adan. Importante kay ning ginatawag nga preposition nga in. Pagkahuman, being in Adam, by faith in Christ, mao nang release from the penalty of sin, naging yara ka kay Jesus Christ. Jesus Christ. Kay katong last time, nag-struggle kita sa ginatawag nga kaning circle. Now, naa kita in Christ. Mao na new creation ka. Kay naa ka na kay Jesus Christ, bag-o ka na nga tinuga. Tungod kay naa ka na kang Jesus Christ. Bisan pa sa lawayon ka na nga magtotoo, pero naa ka na in Christ. Mao na importante ning preposition nga in sa ginatawag nga ownership. Now, refers to believers released from the penalty of sin. So ang ato lang of being in Christ, mo na nga damo sa Bible nga in Christ, in Christ, in Christ. No? Kay si Jesus Christ nagbayad sang aton mga sala. So luwas na kita sa penalty of sin kay si Jesus Christ nagbayad sang aton mga sala. Mao nang butsing ganon nga release from the penalty of sin. Mao na nga walay good works nga acceptable to God the Father. Bisan sa ano nga ginatawag nga human good nga ginahimo sang tao, in order to be saved, dili siya acceptable to God the Father. Only the work of the Lord Jesus Christ on the cross ang gin-accept niya. O kung wherein nga God the Father was satisfied. Mao na ato magpagatunan sa pulong nga propitiation, kani sa pulong nga propitiation sa pagkakaron. Then paguman ana, we are released from the power of sin. Paguman sidto, release kita from the power of sin. No? Nga after salvation, now we are in Christ after salvation. Mao ning part 1 sa atong kinabuhi, salvation. Walay good works nga involved dira, kundi ang works lang ni Jesus Christ nga ato lang nga walay involved nga works dira sa human side, kung di nga magtuo lang kay walay salvation sa human good. Now, after salvation, mao ni ang part 2 nga release kita from the power of sin. Mao ning part 2 sa atong kinabuhi o phase 2 sa atong kinabuhi. Diri halimbawa kani change nato ang kulay para maklaro, no? Diri nga part sa ikadwa nga bahin sang atong kinabuhi after salvation, mao ning ginatawag nga Christian way of life. So dira makita ang aton nga works after salvation, kag ang focus dira hindi na si Jesus Christ kundi the word of God. Nga ang pulong sa Dios, ang truths from the Word of God, mao ang ma-apply sa atong kinabuhi. Remember, we are an open book nga ginabasa sa katawhan. Mao na nga ang works makita lang sa after salvation o kung sa ginatawag nga Christian way of life. Kay dira ma-apply ang pulong sa Dios. Good works nga which is an evidence nga ikaw is a believer of the Lord Jesus Christ o kung ikaw is a Christian. Kay ang salvation walay works nga involved dira sa tawhanon nga pamagi, human good, kung dili ang work lang ni Jesus Christ. Mao na nga ang salvation is by faith alone in Christ alone. So we are released from the power of sin once mana sila sa Galatians nga let us walk in the Spirit, mo nang importante, in the Spirit, and we will not carry out the desire of the flesh. Meaning nga in the sphere of God, the Holy Spirit, kag application sa pulong sa Diyos. Mo na silang po ni Jesus Christ sa the book of John nga, sanctify them in thy truth, thy word is truth. Walay sanctification o kung ginatawag nga ma-set apart ang believer sa halin diri sa kalibutan nga in application sa kinabuhi, in application sa atong kinabuhi, kundi pinagi lang sa pulong sa Dios. Mao na nga ma-set apart kita kay atong batasan pinagi na sa pulong sang Dios.
ang standard, ang measurement dili na iya sang kalibutan o ginatawag nga cosmos or the system of this world. Be transformed by the renewing of your mind. Be not conformed to this world. Renewing of the mind. Unsa ang i-renew nimo? Mao ang pulong sa Dios. Sa aton pa kung walay doctrine, walay teaching, walay learning, walay Bible truths ang believer after salvation, paras lang gyapon siya sa kalibutanon nga mga attitude, kalibutanon nga mga pamatasan. Even do nga siya is saved, pero di makita sa iya ang Christian way of life. Mao na nga permi lang discipline sa Dios ang makita sa iya, ang iya permi maguman for tanan discipline. No? Sanctify them in thy truth, thy word is truth. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Walay mahitabo nga growth sa believer once nga wala siya Bible doctrine o kon biblical truths, ang mga biblical truths nga ma-apply sa iyang kinabuhi. Kay what man's in his heart, so is he. So he is. Amo na ang principle nga kung ano ang yara sa imong utak, sa imong kasing-kasing o kung sa imong ginatawag nga spiritual heart, mao na amo ina ang ma-apply sa imong kinabuhi. No? Kung ano imong ginaisip, mao nang ma-apply sa imong kinabuhi. Well, kung puros na non-biblical truths, nagambal ta pirmi biblical truths, Bible truths, dili memory verse, kung dili truth from that verse, from that book, from that chapter. Nga kung amo na ang ara sa imong nga utak, sa imong nga spiritual heart, then amo na ang makita sa imong kinabuhi. Pero kung walay doctrine, walay pagtulunan, kamaturan sa pulong sa Dios iyang utak, hindi makita sa iyang lifestyle ang pulong sa Dios, walay application. Amo na nga mag-grow in grace. Dapat unta kani siya mag-grow in grace, meaning to say nga sa iyang babyhood right there, dapat mag-grow siya in the likeness of Christ sa ginatawag nga maturity. Mag-grow siya nga application sa pulong sa Dios, pagtuon sa pulong sa Dios, sa pagtukag application pagtuon sa pulong sa Dios. So mag-increase ay imong knowledge, ang imong ginatuohan, the object of your faith, which is the Word of God. So ma-release ka from the power of sin. Ma-release ka from the power of sin. Kay walay gahom na sa imo ang sala. We are not slave to sin. Tanaw naton diri sa Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 6. Isa ni siya ka part sa ginatawag nga Operation Cry. Okay, para hindi istorbo. Romans chapter 6 verse 6 kani. Knowing this, so naagid ginatawag nga pag-ihibalo, that our old man, meaning to say ang old sin nature is crucified with Christ, no? That the body of sin might be destroyed. Kay naagyapon, may ara gyapon kita sa ginatawag nga old sin nature in us, sa ginatawag diri sa aton nga tawag nga body, that henceforth we would not serve sin, para hindi kita makapangalagad sa old sin nature. Ang ibang nga translation sinipod, tanaw naton sa NAS, Romans 6:6. There is a NAS. Let's see. Romans, the book of Romans. Okay. Romans, kani 6. Okay, may ginapakita. Okay, kani. Knowing this, kani siya sa New American Standard Bible, that our old self was crucified with him, kay Jesus Christ, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slave to sin. Mao nang ginapakita na ako nga word
natawag nga slave to sin. We are not slave to sin. Mean to say nga ikaw nga believer, wala kay choice to be slave o kung sa ginatawag diri sa 11, kaning 11, even so consider, morning reckoning, consider yourself to be dead to sin. Ako magtuon kita sa ginatawag nga Operation Cry. Cry meaning K-R-R-Y. Makita lang niya sa King James Version. K-R-R-Y. Knowing, reckon, then yieldedness. So, reckoning is consider yourself to be dead to sin. Mao ni isa ka reckon. Then, but alive to God in Jesus Christ. Mao ni isa ka reckon ka consideration na tawag. Alive to Christ who did to sin. Meaning to say nga kung ang believer, asubong nga ang believer nagagrow siya in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Nga yara pirmi ang kamaturan sa iyang spiritual heart, o kung sa iyang utak sa right lobe. Kung naada pirmi o kung puno na siya sa pagtulunan sa pulong sa Dios, amo na pirmi iyang kinabuhi. So amo ni siya i-portray naton, mao ni iyang kinabuhi. Morning phase 1. Muna importante sa ginatawag nga visual aid. Changes ng color. So, makita dire sa Christian way of life ang pulong sa Diyos. Here. O kung ginatawag nga Bible doctrine. Amo ning maaplikar sa atong Christian way of life. Nga kung loaded ka na sa Bible doctrine, truths from the Word of God. Amo nang pinaka-importante is truth from the Word of God. You are slave. You are you are dead to sin. Mean to say nga, o kung in other words nga patay ka sa sala and then you are alive to Christ. Meaning to say nga gina-apply nimo ang pulong sang Dios nga you are alive to Christ. Then kung ang sala magkuwit sa imo to make sin, pero tungod kay naa sa imo ang pulong sang Dios nga hindi ma-apply ang sinning sa imong kinabuhi, then you are dead to sin. Hindi mo na masapak ang sala. Kay kung patay sa sala ang isa ka believer, nga ang naa sa iya is Bible doctrine. Bisan ano ka kuwit sang sala, tungod kay patay ka sa sala, patay kita sa sala, wala ka naga-respond sa old sin nature. Sa old sin nature, wala ka ga-response. Kay ang naa sa imo, mao ang pag-apply permisang pulong sang Diyos. Then you are dead to sin. Pero kung walay Bible truths sa kinabuhi sa mga believers, then maga-response gina siya sa old sin nature. Kaya wala man siya sang may ma-apply nga pulong sa Diyos. On the other hand, wala. Mao na nga damo sa mga believers nga still alive to sin and dead to God. Nga bisan pa naa sila in Christ Jesus. Bisan naa pa sila in Christ Jesus. So hindi makita nga anak sila sang Diyos. Okay. So balik ta sa aton nga notes. Kag luwas sina, we are released from power of sin. Release na kita from the power of sin. So walay gahom ang old sin nature sa ato. Wala. Kag ang mga believers released from the presence of sin. Kay nga naman, kay pag-abot sa eternity, sa sining klase nga mga diagram, morning phase 1. Then, morning phase 2. Okay. Sa ginatawag nga Christian way of life.
ang phase 3 mao ni siyang eternity dire. Mauning phase 3 eternity. So kung maabutay kita sa rapture, halimbawa karon is buwas is rapture na, no? Then mag-auban kita dira sa Dios sa ginatawag nga rewarding o kung sa bema seat judgment of Christ or sa judgment seat of Christ, no, nga kita nga mga believers makaagom of judgment for rewarding recompense, no, balos, may awarding sa kalangitan, no. Pero kung di kita kaabot sang rapture, halimbawa ang kaning ginatawag nga kaning ginatawag nga release from the presence of sin, makaagom kita sang kamatayon, death. Makaagom kita sang kamatayon. Pero pag abot sa rapture, ma-rapture kita, no? Pag abot sang time gauge sang rapture. So mao na ang diagram nga we are released from the power of sin, from the penalty of sin. Kani penalty kay si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala. Kag we are released from the presence of sin, tungod kay ang ma-apply sa atong kinabuhi mao ang pulong sa Dios sa Christian way of life. So wala opportunity ang old sin nature. We are alive unto God in Christ Jesus, meaning to say pag wala in Christ, unbeliever, kay ang naatanan in Christ is mga believer. Sa lawayon man nga mga believers, tulibagbag man o kon matinumanon nga believer. So there is a Christian way of life na ay ginatawag nga winner believer kag loser nga believer. Mao na nga ginadisiplina sa Dios kani mga naa sa pagpakasala nga mga believers. Kag naay blessings in time kag reward sa mga winner believers. So mao na ang ginatawag nga salvation sa mga believers. Okay. Okay, nagkatawag kita dito sa pikas sa cellphone. Sa ano ni. So much on that. Makadto kita sa diri sa piyak. Okay, diri sa ginatawag nga propitiation. Kaning propitiation, isa ni siya sa naga-remove sang barrier. So may ara ko diri sang picture sa propitiation. O kung sa ginatawag nga let's see kani halimbawa ari pero ang klaro sini is nasa piyak kani atong gaina o kani mo ni siyang klaro morning barrier nga nagababag sa tawo kag sa Dios. So si Jesus Christ lang gid nag-remove sina kani diri. So ari ang propitiation. Meaning to say nga ang nagababag is ang problema is the barrier of God. Ang nagababag ang nagababag diri mao ang character of God. Okay. One, 5, 3. So, the character of God. Ngano nga barrier ang ginatawag nga the character of God? Barrier ang character of God tungod sa tungod kay ang Diyos is holy. So makita nato ni siya sa kani Isaiah 64:6. Isaiah 64:6. Tanong naton sa Isaiah 64:6 sa Old Testament. Isaiah 64. Manang barrier ang karakter sa Diyos kay ang Diyos is holy. Meaning to say yung righteousness is perfect. Now, but we are all as an unclean thing.
And all our righteousness, kaning word diri, ato ang righteousness is are as filthy rags, pinakahugaw gina sa Dios, sa mata sa Dios. Meaning to say nga relative lang atong righteousness, dili sa perfect o kung dili siya absolute. Like sa like sa karakter sa Dios nga absolute yun ang karakter sa Dios. Perfect. Whereas nga kita nga mga tao is relative, dili perfect. Amo na nga filthy rags siya, pinakamahugaw. Kung ano man nga pinakahugaw nga trapo, no, nga dili lang sa pagpadayag sinigid klase nga ginataw nga hugaw. Pero maulan ni ang presentation nga kung anong pinakahugaw nga nahibalaan mo nga trapo, pinakahugaw pag gina ang ato ang righteousness, filthy rags. And we although fade as a leaf, mag-fade away, mawala lang ta. And our iniquities like the wind, have taken us away. So mawala siya. Meaning to say, walay pulos ang atong righteousness. Mo na dili acceptable ang atong righteousness to God the Father. Dili acceptable sa Dios ang ato ang righteousness. Romans 8:8 kag Isaiah 46:9b. So ang solusyon sang Dios nga ginhatag sa aton is propitiation nga si Jesus Christ siya ang nagbayad sang aton mga sala. Si Jesus Christ ang solusyon. Dito pinagi sa ibabaw sa cross. So makita ginaton diri sa 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. 1 John chapter 2 verse 2. And he is the propitiation, kani ang word propitiation, for our sins meaning to say mga believers to the point nga na-include rin si John, ang author sa kaning 1 John chapter 2. O kung ang author sa the book of John, maginsulat niya first niya nga letter. He's the propitiation for our sins. In other words, sa mga believers, puro sila niya, and not for ours only. But not for ours only, but also for the sins of the whole world. Sa to pa, for ours, mga believers, kag not for ours only, but for the sins of the whole world, inatawag ng mga unbelievers. So si Jesus Christ is the propitiation for the sins of all inhabitants, of all humankind, of all mankind, diri sa ibabaw sa kalibutan, diri sa earth. Mauning focus, diri sa earth. So siya ang nagbayad sang aton mga sala. Now, kaning pulong nga propitiation, kung tanaw na po naton sa halimbawa sa Ilonggo, kani sa ang pulong sa Dios sa Hiligaynon, propitiation. First John, nagatuon kita din sa mga pamulong. Mga pamulong. Mao ganyan na-expose na ako ng ang klase o kung sa isa pod ka pamagi sa ako nga pagtuon. Okay, are First John 2:2. 1 man ni, 1. So dili siya mao. First John chapter 2. Here you go. Okay. Ani, 1 John chapter 2. Ang iya kaugalingon mismo, ang iyang ginhalad bilang bayad para sa atong mga sala. So, ang botsing ganon nga ginhalad ni Jesus Christ ang ang iya kaugalingon nga bayad sa atong mga sala. Mao nang pulong sang natawag nga propitiation. Nga meaning to say nga ginhalad ni Jesus Christ ang iya nga kaugalingon
bilang bayad sa aton mga sala. Pero ang point sini is sa Dios nun nga pamaagi kadto ta sa ginatawag nga propitiation. Sa Dios nun nga pamaagi ginatawag nga Godward side o kon God's viewpoint sa iya nga pamaagi ang pulong nga propitiation. Kay nga aman, kay ang pulong nga propitiation is satisfaction sa Godward o kung sa Diyos nun nga pamagi. Minto si nga ang Diyos was satisfied for the payment of our sins through the Lord Jesus Christ. Nga ginhalad niya ang iyang kaugalingon para sa pagbayad sang aton mga sala. Amo tungin siling sa Ilonggo. Nga ginhalad niya iyang kaugalingon nga sa pagbayad sa aton mga sala kag ang God the Father was satisfied. Minto si nga gindawat niya ang pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala. Kay walay sala sang tawo, walay human good nga sa tawhanon nga pamagi nga makabayad siya sa iyang mga sala. Sa tao nga pamagi nga kaayuhan nga good works, hindi makabayad sang iya mga sala individually para siya maluwas. Amo gani nga si Jesus Christ ang nagbayad sang aton mga sala para kita maluwas. Mao na kita magtuo na lang sa iya. Ha? So nagtuon man kita sang doctrine of faith. Meaning to say nga naa kay ginatawag nga confidence o kon assurance through the attributes or the veracity sa kamaturan of someone else. So nagapaidalom ka sa gahom sa sina nga butang nga imong ginatuuhan. So nagapaidalom kita sa gahom ukon sa pamaagi ni Jesus Christ nga sa pagbayad sa aton mga sala nga kita makaagom sang kaluwasan kay siya lang gid ang nagbayad sa aton mga sala. Saan siya nagbayad? Sa atong nagbayad sa atong mga sala sa atong year 30 AD. So, sa pagtuo kay Jesus Christ, we are looking backward sa atong 30 AD. So, year 2020 na ta karon, kung may ara magtuo nga tao, halimbawa, kani nga tao nagtuo siya, kani nga individual nagtuo siya, he is looking backward or she is looking backward nga si Jesus Christ nagbayad sang aton mga sala sadtong 30 AD to be specific. So ang epekto sang salvation katong 30 AD hangtod karon nga kung sino ang magtuo nga tao mas-save by faith alone in Christ alone. So ang propitiation is Godward side of salvation whereby God's holiness, natawag po niya nga the integrity of God, no, His righteousness and justice is satisfied by Jesus Christ payment for our sins on the cross. Remember nga Jesus Christ is the Lamb of God. So nag-reflect niya sa mga sin offering, burnt offering sa Old Testament nga sa pagbayad sang ila mga sala nga dito sa Old Testament. Kung tanaw naton sa Old Testament, kung i-portray naton ang payment ni Jesus Christ, dere ta mag-start. Okay? Halimbawa, mao ni ang Old Testament o kung mao ni ang New Testament, kaning death ni Jesus Christ sa cross, naga-portray na siya pabalik sa sin offering. Dire, kung i-picture naton morning box o kung ginatawag nga burnt offering, dire nagahimo ni sila sang mga sin offering kag burnt offering nga nagapicture sa moabot nga pagbayad sang aton mga sala o kung dire specific sa ila mga sala sa sa Israel
Remember nga kung aton i-analyze diri, ang Israel lang gali ang may ara sang forgiveness, kay sila lang ang nagahiwat sang ginatawag nga sang ritual nga sin offering kang burnt offering. In other words, ang mga Gentiles wala sila forgiveness of sins in relation sa Dios. Ang Israel kay wala sila nagahiwat sang sin offering kag burnt offering for the forgiveness of their sins. Nga kana siya nagaportray na siya sang reality sa coming Messiah o kung the coming Christ, nga si Jesus Christ is the Lamb of God nga will take away the sins of the world yun, human race. Samantala diri sa Old Testament, Israel lang. So kani siya siyado lang ning Old Testament, kay ang reality niya na is the Lord Jesus Christ nga pagbayad sang aton mga sala. And ang God the Father was satisfied. Ang God the Father was satisfied for the payment for our sins. Kay diri magsipyat diri ang Levite nga high priest sa Holy of Holies, kung magsipyat siya sa pag-officiate sang forgiveness of sins, patay siya dito. Tapos once a year lang na ginahiwat sa Holy of Holies nga magsulod ang high priest. Siya lang isa. Amo na nga kaning mga ang Levite nga priest magsulod sa Holy of Holies sa temple kaya ang temple karon ay sa our body naman. So ang temple sa Holy of Holies sa Old Testament, magsulod ra ang high priest nga Levite sang Israel once a year. Kag kumasipyat siya, mapatay siya. So ang kumbaga pa ang uniform sang high priest nga Levite sang Israel, may mga bells na sa dalom sa iyang sutana. Meaning to say nga pag wala na siya gabagting, may tali man siya sa tiil, birahaw na siya kay patay na. Amo nang ginahimo nila. Pero si Jesus Christ, once and for all lang, katong 30 AD lang, dili na siya repeatable na. Once and for all, katong 30 AD, nagbayad siya sa atong mga sala, kay isa lang, katong 30 AD. Pero sa Old Testament, sige na sila bayad, pirmi, sa ilang mga personal sins, no? Wala man gaurot ang ilang mga kasapatan, mga animals nga gina-offer nila sa sin offering kag burnt offering mo. No, kada himo sang sala. Pero si Jesus Christ, once and for all lang siya. Okay? So ang God the Father was satisfied. Mao nang doctrine of propitiation sa 1 John chapter 2 verse 2. Kagdamo padra nga sa halimbawa kaning sa Romans chapter 3 verse 25. So may ara lang ko dingin na present po sa basta may ari sa ginatawag nga bracket, gina-insert na ako ng notes. Kani Jeremiah 9:24, ngano sa ginatawag nga absolute righteousness kag justice sa Dios, ang kag sa iyang love, the agape love of God, no? Ang ginatawag nga integrity or the holiness of God. Kay diri na hamuot ang Dios, diri niya sa iyang essence nga kung magtuong kita sang essence of God, no, nga napulo kabilog, diri siya nahamuot. So mao ni ang iyang ginapasagahay o sa diin nga ginapakita niya sa katawhan diri sa ibabaw sa kalibutan. Ari ay Jeremiah chapter 9 verse 24. Bigi compare lang ko diri tungod sa mga pamulong. But let him, sa King James version, but let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me, ang Diyos, that I am the Lord. The Lord, morning translation sa ginatawag nga Jehovah, Yahweh, Jehovah kag Adonai. Sa English is Lord, no? which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth.
for in these things I delight. So siling sit the Lord, no, na diri nahamot ang Dios. So mao ni yang ginapaalington diri sa ibabaw sa kalibutan sa katawan. Loving kindness, remember nga ang Dios is love, agape love. So may meaning ng dawag nga agape love, nga gugma sa Dios kung anong butsing ganon. Kay damo na klase ang gugma, in particular sa Greek. Judgment and righteousness. So gi-compare na ako ning King James version. King James diri sa nas kay tungod sa ginatawag kaning judgment, no. Loving kindness walay problema, no. Ang righteousness walay problema. Amo ning mga translation nga gina-compare naton ginatawag nga comparative study. Kag makita nimo diri sa nas, ang righteousness sa King James, ang judgment sa King James is justice sa nas. So ang justice isa ni siya ka essence gapon sa Dios, ang iyang hustisya, no? Loving kindness and righteousness, no? Nga nag-isgot rin sa Jeremiah chapter 9 verse 24, but let him who boast of this, that he understand and knows me. Dapat may balaan naton ang aton nga Dios, kag naintindihan naton ang aton nga Dios, or else wala kay Dios. That I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth. For I delight in these things, declares the Lord. So, paano mo mapamatud-an ang imo nga Diyos? Amo na nga understand and knows me. Masabtan mo ang imo nga Diyos. Dapat. So, amo na isa po na sa pagtulunan ginatawag naton nga the essence of God. Kang nagatuon kita sang Trinity, no? Three distinct personalities sang Dios, kag siya is one. Okay. So isa na sa part. Amo na nga naging-compare na ako diri ang loving kindness, justness, and righteousness. Kaya may kabahin sa word nga proposition nga ang God the Father was satisfied nga pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala sa iyang righteousness, absolute righteousness, kag sa iyang justice. Kaya nag-reflect na siya sa ginatawag nga Ark of Covenant, ang word nga hilasterion sa pulo nga propitiation. Kaya nag-compare kita din sa mga pamulong o kumbaga pa connecting the dots sa Bible. Kay sa truth, walay false dira. Nga ang pagtuon naton is progressive, sigigtuon. So ang propitiation means satisfaction. Mao to diri sa Godward side of salvation, nga ang absolute righteousness ng Dios kag ang justice sang Dios, meaning to say sang God the Father, was satisfied. So satisfaction ang butsinganon sang propitiation, that God the Father is satisfied with the work of God the Son on the cross. Ang word diri is God the Son on the cross, kay si Jesus Christ is God. Kag remember nga si Jesus Christ food is Son of Man. Kag siya is Son of God. In other words, nga si Jesus Christ is God, man. And never been mixed si Jesus Christ. Naasay kinaiya sang God sang pagka-Diyos, kag naa po say kinaiya sang tawo. So sa kinaiya sang tawo, naa si Jesus Christ ang ginatawag nga mentality, naa say emotion, naa say volition o choice, freedom, no? Naa po say ginatawag consciousness, kag naa say ginatawag self-consciousness,
kag naa sa ginatawag nga conscience. Mao ni ang kinaiya sang tawo, tanan nga tawo, believers man kag unbelievers, may ara sini mentality, emotion, volition, consciousness, ay tawag nga standard, kag conscience, kag may ara sa self-consciousness. Pagtalupangod sa iyang kaugalingon. Muna kung tawagon imong ngalan, tawagon ka sa imong pangalan at talikod dayon, pansin dayon. Kag may ara po si Jesus Christ sa kinaiyasan Dios. Na siya ginatawag nga siya is sovereign, na siya eternal life. Siya is eternal life, meaning no beginning, no ending. Tapos he is love. Na tapos na siya ginatawag nga he is omniscience, omnipresence, no? Omnipotent, kag absolute righteousness, justice, no? Then he is immutable, never change, kag he is veracity, he is the God of truth. Mao ning kinaiya sang sang Dios nga matun-an naton sa ginatawag nga the essence of God. Kung magtuon kita sang Trinity, ngano sila three tapos nagkuan, no? So si Jesus Christ is God man, pero wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos. Magtuon na po kita sa doctrine of kenosis, meaning to say nga he emptied himself, kag ang gigamit ng niya ang iyang pagka-tao as the Son of Man. Mao to nagbayad sa atong mga sala, natawag nga spiritual death. Kung magtuon na po kita sa ginatawag nga doctrine of death, kag namatay siya sa unod sa iyang pagkatao, kay ang Diyos never nga mapatay, kay God is eternal. So si Jesus Christ sa iyang pagkatao, siya ang nagbayad sang aton mga sala, perfect, wala gid siya naghimo sang sala up to the point of death. So mo na nga God the Father was satisfied. Dapas pala sa paghalad sa Old Testament sang mga karnero sa sin offering, burnt offering, nga kung may diferensya na sa gamay na blemish, may depekto gamay, ang God the Father hindi siya masatisfied nga ang iyang aso as kuan ginatawag nga sweet aroma sa iya, no, dili. Kana siya gina-portray lang na siya as it is, no, nga subong ang God the Father was satisfied kay nag-obey sila sa sa mga rules, sa paggamit sang rituals, ana. Pag si Jesus Christ, perfect siya nga halad para sa aton mga sala. Kay remember, he is sinless, no? As the Son of Man. So he, God the Father, is satisfied with the perfect person and his perfect payment for our sins. Amo nang iyang work sa cross, perfect person, as he is God, no? Si Jesus Christ is man, and his perfect payment nga halad yun that will take away the sins of the world dito sa ibabaw sa cross. Okay. So man ang propitiation, God the Father was satisfied. Now, tanaw naton ang pamulong sa ginatawag nga propitiation. Okay. Ang propitiation, halin na sa Greek nga hilasterion. Sa Greek, hilasterion, which means that which expiates or propitiates. Nga halad sa perfect nga halad sa aton mga sala, o kung perfect nga pagbayad sa aton mga sala, mo nang God the Father was satisfied. Sa Greek ang propitiation is hilasterion. Kadto lang ta diri sa 1 John chapter 2 verse 2 kaning word, no, propitiation. Okay. 1 John chapter 2 verse 2, propitiation. Hilasterion na siya sa Greek. Kung may ara kasi ginatawag nga interlinear,
Meaning to say nga may ara sa English kag Greek. Makita mo ng word nga hilasterion. Kag kung may ara man ka sa ginatawag nga concordance ni strong, exhaustive concordance. Kay gina-expose na akong diri ang eksakto. Wala na, we are not just saying words diri. Kundi nga gina-expose naton ang eksakto jud tama nga sa pagtuon sa Bible. Kani King James chapter 2 kani. So ang word diri is propitiation. Kani ang word propitiation. Okay? So 2, 4, 3, 4 makita nimo na sa exhaustive concordance ni strong, sa strong concordance kag sa King James. Kay ang strong na siya nga concordance sa King James na siya. Sa tuwan pa kung may ara man sang New American Standard Bible, ang iya po sila nga concordance para mag-relate ang mga words, ang every word din na makita po nimo siya sa concordance nga sa NASB po nga concordance. Pero kani siya kay strong. Now, kay kwaon taning kurit diri sa proposition. Kaya hindi man siya mo-appear kung dili siya walaon. Here, proposition kani 2, 4, 3, 4 sa Greek. Hilasterion na siya. So, mao ni siyang pulong. Hilasterion. Mao ni transliteration. Meaning, kung i-Englishise mo siya sa aton nga alphabet o kung sa aton nga pamulong, mao ni. Kay mao ni siyang itso. Kaning gamay diri it's na. Tapos, dili na sa period, it's na. Kay mao ning it's sa Greek. Dili. Mao ni. Ang it's sa Greek. Nan. Mao nang it's. So, mao ni siya. It's na. I-L-A-S-M-O is mo nang hilasterion, hilasmos. Hilasmos. Sa pamulong. Hilasmos. Let's see daw. See. Oh, man. Okay. Hilasmos. Hilasmos. Wala sa ibang nga word. Propitiating. Ari. Hilasmos, propitiating. Propitiation. Kana lang. Napamuto lang natin diri ang atong ginatunan. Propitiation. Propitiation. So, hilasmos. Kay sa Greek man god kung ginatawag mga kanang sa verb niya man god kanang mag-change na siya. Mag-change ang iyang word. Pero hilasterion, hilasmos. Tapos kung i-check mo pa na sa iban, halimbawa sa notes diri kaning diri sa hilasterion, diri sa Romans chapter 3 verse 25. Tanaw na po naton 3:25 in the book of Romans. Romans 3:25. Okay. Romans 3:25. Propitiation. 3:5-4-5 yapon. 2:4-3:5. Okay. Hilasterion kani. So kani siyang word nga hilasterion. Okay. Hilasmos o kon hilasterion. So propitiation. Okay. So man yung definition. Kay sa Greek damo siya sang isa ka nga word sa Greek damo siya sa English o kung sa aton nga lingwahe sa Pilipino damo. Remember nga ang Greek is perfect na siya nga language. Mao nang gigamit sa Dios. Ang Greek mo na nga angay nga mabase gid pirmi sa Greek. So hilasterion, propitiation, hilasmos. Okay. So kato sa diri na po sa pagpadayon. So hilasterion sa Greek means that which expiates or propitiates. Nga ang God the Father was satisfied. So Godward na siya nga pamagi. So there is a Romans chapter 3 verse 25. Nag-isgot rin nga, whom God displayed publicly on dito sa cross, no? Publicly as a propitiation
So hilasterion tong gitanaw natong gaina. In His blood. So kana siya kay ang Bible nagadeclare ginatawag nga mga metonymy. Dili na siya by blood nga literal kundi figurative na siya sa ginatawag nga spiritual death, meaning the payment for our sins. Kay ginaportray ni siya sa Old Testament nga ang bayad sang sala without the remission, without the shedding of the blood there is no remissions of sins. So diri sa Old Testament, kung tanaw naton diri sa Old Testament kag comparing diri sa New Testament, diri sila may mga rituals na sila. So ang ilang mga rituals diri sa sin offering, makita nimo kag sa burnt offering, namo na sila mga rituals, burnt offering. Dira ang shedding of the blood kag dito sa Holy of Holies, no, sa mercy seat, no, nga ato na itanawon karon. Dira ang shedding of the blood nga sa pagwisik-wisik nga sa pagbayad sa aton mga sala. Kag si Jesus Christ amo ang reality sinang sin offering, burnt offering, nga shedding of the blood. Sakay Jesus Christ nga sa diin nga ang God the Father na satisfy sa pagbayad sang aton mga sala. Kag remember nga ang blood is life, no? Mao na ang sa Old Testament. So sa aton pa ang kinabuhi sang diri sa ilang sin offering kag burnt offering nga pagwisik-wisik sang dugo, amo to siyang kinabuhi sang sapat o kun sang mananap sang karnero o kun baka nga sa pagbayad sang mga sala. So si Jesus Christ diri ang pagbayad sa aton mga sala, ang iyang kinabuhi mong ginatawag nga mga figurative nga sa spiritual death. Kay nagsiling si Jesus Christ nga buhi pa siya, it is finished, done na, paid in full ang pagbayad niya sang aton mga sala. Titilistay, paid in full, nga buhi pa siya. Buhi pa si Jesus Christ, na bayaran niya na ang aton mga sala. No, kung magtuon na po kita sina madetalye na kung diin nga portion nga nagbayad si Jesus Christ sa aton mga sala nga sa pagsiling niya nga my God, why thou hast forsaken me. Kay gin-impute sa iya ang aton mga sala nga waay siya sang sala, nga he is the payment for our sins. Mano nga tawag nga spiritual death o kun the blood of Christ nga ginasiling nga blood is life. Mao na nga sa Old Testament wala sila gintugutan sa pagkaon sang dugo sa anuman klaseng pagluto o kun ano ba, basta bahin sa dugo, hindi na sila pwede kay ang dugo nagaisgot siya sang kinabuhi. So maupod ang pagbayan ni Jesus Christ ang aton masala sa ginatawag nga spiritual death. So madetalye po na naton kung magtuon kita sa ginatawag nga doctrine of death concerning sa blood ni Jesus Christ. So is the propitiation as a propitiation, no? Dito na siya sa Calvary, publicly displayed publicly on Calvary's cross, nga bayad sa aton mga sala in His blood, propitiation through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God, He, which is God the Father, passed over the sins previously committed. Tanan nga sala itong mga nagligad, ginpaligad na niya. Kagula na nag-iskot ang Diyos bahin sa ginatawag nga mga sala, kay tungod ang Diyos is holy. Samo na nga bahin. So figurative niya ang ginatawag nga the blood of Christ, no? Kay wala pa siya namatay, ginbayran niya ng aton mga sala. Mao na nga nagaiskot siya ang kinabuhi. Kag ang iyang pod kamatayon is voluntary,
Father, into thy hand I commend my spirit. In other words nga, kung wala niya ginhatag ang kinabuhi sa God the Father, hindi siya mapatay sa ibabaw sa cross kay He is sinless. He is sinless. Okay. So, may ara ko din na-expose po no, footnote. Kaning sa Exodus 29:18 sa Nas. You shall offer up in a smoke the whole ram. On the altar, it is burnt offering to the Lord. No? It is soothing aroma, an offering by fire to the Lord. So sila kung ara ang ginatawag na o kung sa ilang nga pag-offer no, ang aso nagatag na siya sang sweet aroma o kung kuan ka ng mahumot sa Dios no. Amo na nga ang ilang offering accepted sa God the Father kay nahumot sa Dios. Pero tanawa lang God, mao ni ang earth na kani. Mao ni ang earth. Tapos diri ang heavenly, ang heaven. Pagkahuman, damo pa gid mga planets. Kay part lang ta sa ginatawag nga Milky Way galaxy. Part lang ta. Tapos na po din halimbawa Andromeda galaxy. Na po diri sa ginatawag nga Whirlpool galaxy. Kang kadamo pagit sa mga galaxies. Ang point ko diri, tanawa lang god. Mao na ang Earth. Dako pagid. Pero ang Earth gamay ni siya, mas dako ang Jupiter. Now, ang aso ba makaabot ba dring smoke sa heaven? No. Kana siya mga figurative na siya klase. Di gani kaabot ang Tower of Babel. Wala gid. Kung tanaw nato ng Tower of Babel, pagwa yan na sa ginatawag nga kuan kaning gravity, wala na bungkag na siya. Bisan pa gani di pa nakaabot sa peak sa sang gravity, wala na mabungkag na. Pero kana siya ginadagway lang na siya as a sweet aroma. So there is Hebrews chapter 9 verse 5. And above it were the cherubim of the glory overshadowing the mercy seat. So, ang word diri sa Old Testament, kay kani siya naga-refer ni siya sa Old Testament, kay kaning the book of Hebrews, na-address ni siya sa mga Israelites, the Hebrews. Diri sa New Testament, propitiation. Kanita nawa, this is a propitiation. Kung i-compare nato mga words, ang propitiation is hilasterion. Diri na po sa address sa Old Testament, kay kani siya ang audience niya ni o kung kani siya para sa mga Hebrews, kaning the book of Hebrews. Kagula na siya unknown ang author sini kung sino nagsulat, pero kalabanan nagasiling si Paul tungod sa style of writing. Kani still the same hilasterion. Pareha sila diri yung hilasterion. Kani paklaro naton. Pareha sila hilasterion na word. Kaya lang ang diferensya din ang pulong is mercy seat. Unsay relasyon sina? The same Greek word hilasterion relates this doctrine of the mercy seat on the Ark of Covenant. Ark of Covenant dito sa Holy of Holies. So pareha sila. Si Jesus Christ, mao ang bayad sa aton mga sala, propitiation wherein ang God the Father was satisfied. Same gyapon sa mercy seat nga pagwisik-wisik dito sa dugo sa ibabaw sa Ark of Covenant nga naa dito ang mercy seat, na satisfied po ang God the Father
Sabot sing kanon nga ang iyahang ginatawag nga righteousness. Remember, may duha ka cherubim dito. Cherubim, duha. Ang iyang righteousness, absolute righteousness, kag ang iyang justice was satisfied. Remember sa the book of Jeremiah, nga dira na hamuot ang Diyos sa iyang gugma, nga gina-exercise niya sa ibabaw sa earth, sa iyang gugma, sa iyang righteousness, kag sa iyang justice. Justice kung sa New American Standard Bible, kag judgment kung sa King James Version. Same gihapon diri sa Hebrews chapter 9 verse 5, kay naay may ara da cherubim. Cherubim, duha na sa kabilog tungod sa word nga I am. Tungod sa word nga I am. Kani, I am. Plural na siya kung sa English na is. In other words, nga kani siya kung sa English is cherubs. So kaning word nga cherubim is transliteration. Ang gin-Englicize nga halin siya sa original nga language nga sa Greek o kung sa mga pulang nga mga Hebrew nga tawag nga mga transliteration. Nga klase ni siya sang anghel nga duha ang pakpak kaning cherub. So kani ang pagportray naton sina dire makita naton sa may ara po ko sina picture. Oh, nawala ang picture. Okay. Tanaw lang naton dire. Okay. So tanaw ta ang picture niya dire. Picture. Oh. Hey. Okay. Kani ang cherub isa pod ka cherub, so duha sila cherubim. Ang plural is cherubim. Kag mao ni siya ang mercy seat. Kani ang mercy seat, kani taklob. Kag totally mao ni siyang Ark of Covenant. Kani kay ara ang Ten Commandments rad ang mana kag ang rad ni Aaron, kag mao ning cherub o kani cherubim nga nagaisgot ni siya sang absolute righteousness kag sang justice sang Dios. Nga kung pagwisik-wisik diri sang dugo diri sang dugo nga nagatan-aw ang absolute righteousness ng Dios kag ang justice ng Dios nga tama ang pagwisik-wisik sang dugo sang animals, then masatisfied ang God the Father sa sining pamaagi sang cherubim nga ang ilang sala be forgiven. Pero sige na sila hiwat diri sa Ark of Covenant sa Holy of Holies once a year. Pero pagsipyat sang high priest, apatay po siya. High priest sang Levite. Kag si Jesus Christ sa sini nga pamaagi kay kanina nag-escort man ni gyapon kay Jesus Christ sa sini nga pamaagi ang God the Father ang God the Father was satisfied once and for all lang kay Jesus Christ kadtong 30 AD. Tapos na. Pero diri sa mercy seat, kani once a year, every year na ay paghiwat every year sa ginatawag nga Levite priest, high priest.
every year ga-opisit na sila pirmi. Okay. Amo nang word nga hilasterion. Nakita ba ni naton kay na Hebrews chapter 9 verse 5? Para sa pag-clarify sa mga pagtulunan, Hebrews 9:5. Okay. 9:5. Okay, 9:5. Mercy seat kani 2435 mercy seat. Kani mercy seat. Paras lang gyapon siya sang propitiation. Kay tungod sa Greek word nga hilasterion. Kani hilasterion meaning propitiation, same gyapon sa word nga natawag nga mercy seat o Ark of Covenant, use of the cover of the Ark of Covenant sa Holy of Holies. So ginataklog na siya kung sa Ilonggo nga version tabon, no, which was sprinkled with the blood of the expiatory victim cause ang life of the annual of atonement, meaning covering sang mga sala, kag partikular lang sa Israel. Okay. So annual covering. Right. So we are learning diri. So muna nga kung hindi kayo eksaktong pagtanaw, masit ang theology sang isa nga nagatudlo at the same time sa pagtanaw kada pulong in every word sa Bible, o dili nimo ma-connect ang mga dots, no? So muna nagatuon kita dispensationally sa Bible nga nasit gina siya by timeline sa Bible. Nga wala lang ta naga pick up sang kada pulong sa piyak kag sa piyak tapos i-justify ang anuman. No, we are connecting the dots dire sa mga pagtulunan. So hilasterion, propitiation was communicated to Israel through the sacrificial blood sprinkled on the mercy seat, no? Sa mercy seat. So kani Exodus chapter 25 verse 17 to 22, no? And you shall make a mercy seat, so hilasterion of pure gold. Mon instruction sa ila, 2.5 cubits long and 1.5 cubits wide, and you shall make 2 cherubim. 2 cherubim. Kay ang singular is cherub. 2 cherubim tungod sa I am. Kani I am. 2 cherubim. Of gold, make them of hammered work of the 2 ends of the mercy seat, meaning hilasterion, propitiation, and make the 1 cherub, morning singular niya, cherub. Ang singular is cherub. At the one end, and 1 cherub at the other end. So, 2 na. You shall make the cherubim, kay 2 na, of 1 piece with the mercy seat at its 2 ends. And the cherubim, kay 2 na, have their wings spread upward, covering the mercy seat with their wings and facing one another. And the faces of the cherubim are to be toward the mercy seat. So, mo itong atong kitanaw na toward the mercy seat. This one. Kani. So, nagatanaw sila diri sa mercy seat. Gatanaw sila diri sa mercy seat. Kaya naga-portray ni siya sa kay Jesus Christ. Right. So, balik na punta diri. Okay. And the cherubim shall have their wings spread upward, covering the mercy seat with their wings and facing one another.
The faces of cherubim are to be turned toward the mercy seat, and you shall put the mercy seat on top of the ark. Ang mercy seat ibutang sa ibabaw mao to gayna, and in the ark you shall put the testimony which I shall give to you, and there I will meet with you, and from the above the mercy seat, from between the two cherubim, muna plural cherubim, which are upon the ark of the testimony, I will speak to you. I will speak to you about all that I will give you in commandments for the sons of Israel. So kani siya para lang sa mga Israelites nga mga rituals. So sa pagtuon naton diri kanang two cherubs, mao na sa English na two cherubs o kon two cherubim representing God's righteousness. Nga na satisfy siya kag siya nga justice nga nagatanaw apan the sacrificial blood sprinkled on the mercy seat. So ang representation dito sa Old Testament is the sacrificial blood. Mao po na sa kay Jesus Christ nga representing the blood of Christ, nga which is the life of Christ. The blood covering the emblems of sin picture the ceremonial satisfaction of God's righteousness and justice. So damo diri mga presentation sa Old Testament kaning ginatawag nga mercy seat. Kuyaw kayo sa English kay mercy seat ang word, pero sa Ilonggo taklob lang na siya. Kung makakita nimo diri halimbawa Leviticus 16:13, Leviticus 16:13 kani Leviticus 16:13. Okay. Are 13 dito sa presensya sang Ginoo ibutang niyang insensyo sa kalayo kag ang aso sini maglikop sa takop, mao ni mercy seat sang kahon. Takop lang. So makita nimo daw wala lang, pero mercy seat na siya. Kilaster yung dako kay na siya nga dako kayong significance na sa Holy of Holies. Kay kung kita magod karon nga panahon, walay importansya ang pulong, pero sa ila magod sa Bible, words are important. Pero sa atong karon mo walay importansya nga amo na nga sa pagtalupangod sa kada pulong sa wala lang. Do takop lang, pero mercy seat na siya sa English o kung nilasteryon sa Greek nga may ara na sang dako kay nga significance sa ilaha. Nagakos na sa ilang life. Sa ilang life. So morning propitiation atong ginatunan, He himself is the propitiation for our sins, and not for us only, but also for those of the whole world. So much sa sini. Dili lang ta magtapos sa pagkakaron. So ang propitiation resolves the problem of the demands of God's righteousness. So wala na meaning to say nga ang righteousness ng Diyos na satisfied siya. Remember nga sa ginatawag nga character of God, sa pagtanaw naton nga paano nasulbad ang character of God kani, character of God. Kay hindi masatisfy siya sa atong righteousness, kay nga atong righteousness pinakahigpo kayo. Like a filthy rag nga pinakahugaw pagid kayo kung ano man nga trapo nga hugaw nga imo mao nauna, pinakahugaw gina. So dili siya acceptable sa kinaiyasan Dios, kay ang kinaiyasan Dios is perfect, ang iyang pagkamatarong, ang iyang righteousness. Mao na nga ang solusyon kani ang work of Jesus Christ, mao na ang solusyon sa ginatawag nga problem nga barrier, mao ni solusyon ang work ni Jesus Christ
nga ang God the Father was satisfied na nga pinaagi lang kay Jesus Christ ang kaluwasan by faith lang, by faith. Bisan gani sa baptism, kung magtuon kita, hindi pwede nga sundon ta ang baptism ni Jesus Christ. Kag si Jesus Christ, wala siya nabaptize sa message ni Juan for the forgiveness of sins. Kaya si Jesus Christ is sinless. So ang message ni Juan, repent and be baptized. Na by something nga i-repent si Jesus Christ, nga may sala siya, tapos i-baptize? No, iba ang baptism ni Jesus Christ kaysa baptism nga ginaproclaim ni Juan nga repent and be baptized. Repent and be baptized. Iba. So, na kung magtanaw kita sa atong ginatunan nga angay of what to believe. No? So, mauni gay na. Okay. Here. Para maklaro. So, mauni siya ang character of God. Amo ni siyang position. Amo na itong ginatawnan, physical birth, sin, penalty of sin, relative righteousness. Kag ginatawag, position in Adam. Position in Christ na siya. Position in Christ. Muna importante kayong ginatawag nga, in Christ. No? Nga, ang mga believers ni Jesus Christ nga ginatawag nga nag-believe nga si Jesus Christ is God, nagbayad siya sa atong mga sala, namatay siya sa unod, tapos nabanaw siya sa ikatatlong adlaw, nagkayop sa langit, kagyara sa tuong kamot sa Diyos nga Amay, naa siya in Christ. Naa siya in Christ. Ownership. Wala na siya in Adam. Naa na siya in Christ. Gani nga ng 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. Bago na siya, kay wala na siya kay Adan. Naa na siya, wala na siya kay Adan, kay naa na siya in Christ. Okay. Wala na siya in Adam, naa na siya in Christ. Kaya gimbalin siya sa Holy Spirit after believing the Lord Jesus Christ. Ginbalin siya sa Holy Spirit. Ito ang baptism by the Holy Spirit. Mapanag-iya na siya in Christ. Bisan pa nga nagahimo siya sa sala, disiplinado siya sa Diyos. No? Kay ara na siya kay Jesus Christ. Anak na siya sa God the Father by believing the Lord Jesus Christ. Amo nang point nila. Kay kung tanan naton sa Bible, damo dira sang mga believers nga yara sa pagpasala. Itugyan sa ang iyang lawas sa kay Satanas, pero sa ulahing adlaw maluwas gyapon ang iyang kalag. Amo na nga ginadisiplina kita sa Dios, kay anak kita sa Dios. Anak kita sa Dios tungod kay naa kita in Christ. So uko na sa magatuon man kita sa ginatawag nga eternal security, meaning once saved, always saved. Na sa pagkaanak sa Diyos, we are sons of God, regeneration. Tikna kay si Jesus Christ, so he is nga son of God. Kita ya tiknon, regenerated sons of God na ginatawag. So much sa sina, maula na itong matunan sa pagkakaroon. Gani, okay. So sa ato nga paghuman, mag-pray ta, no? Salamat ta sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang nga may, salamat kay sa mga higayng ginatag nimo sa amon, kini nga mga opportunity, mga privileges para sa among kayuhan of knowing who you are, kag sa among Ginoo nga kahimtang sa pagtuod kay Jesus Christ. Gani salamat kit sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit sa pag-enlighten sa nimong kamatuoran as our divine teacher. Kag salamat po Ginoo sa giving us tawag nga mga spiritual IQ, spiritual understanding, not by our own intellect, na sa imong grasya lang kit sa imong pamagi, sa imong ginawtanan kinapasalamatan sa gyapon. Salamat kit sa nagapamati sa presensya sa matag isa
kag sa mga future pa Ginoo nga sa mga pagatuon sini sa nga pribileyo para sa matag isa. Kasi mo ginadangop tanan ginapasalamatan pinagi sa kanang Jesus Christ. Amen. Okay. Salamat gid.